Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Ay manatiling magpakailanman, hahanga ang poon ng Diyos ng kaluwalhatian, handog na kaligtasan sa ating ibinigay. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pakikiisa sa misa, tayo nawa ay pagkalooban ng Diyos ng biyaya ayon sa ating pangangailangan. Ating ipagdasal at ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa. At atin ding hilingin sa Diyos na pagpalain ang mga palagiang kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng kanilang pagsubaybay sa misa dito at Baya Online. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal.
Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo kong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon, magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Ulitin po natin. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Poon ang papala mo'y iyong ilaan, sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman, ang pagkalinga mo sa mga hinirang, nang nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan, upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala na kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig sila manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga pagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. At ang iyong amang hindi mo nakikita ay siyang lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga kaisa natin sa pamamagitan ng online, magandang buhay po. Tayo naway laging alagaan at pagpalain ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, tinuturo sa atin ni Jesus ang tunay na kabanalan ay hindi ipinapakita upang humanga ang mga tao, kundi isinasabuhay upang magbigay lugod sa Diyos. At He warns us against ostentatious display of piety. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong mabubuting gawa sa harap ng mga tao upang kayo'y hangaan nila. Huwag magparbagang, huwag magmamagaling. Parang ganon. Napakadaling gumawa ng mabuti kapag may nakakakita, kapag may papuri, kapag may pagkilala, at kapag nasanay sa gayon ng paggawa ng mabuti, ay sila'y nagagalit kapag hindi napapansin ang kanilang ginagawa, kapag hindi pinupuri, kapag hindi pinasasalamatan, kapag ang tao ay sumasama ang loob sapagkat hindi pinasasalamatan ay merong mali. Ngunit ang tanong ni Jesus ay, kung wala nang palakpak sa atin, kung wala nang pumupuri, kung wala nang nagpapasalamat, gagawin pa rin ba natin na maging mabuti? Kaya kung hindi kondisyon yon, kahit walang nakakakita, gumawa ka ng mabuti. Kahit walang nagpapasalamat, kahit walang pumupuri, kahit walang nakaka-appreciate, nakaka-recognize ng iyong kabutihan, just be good. Continue to be good. Character is what you are when no one is watching. Kaya ang tunay na pagkatao ay nakikita, nahahayag. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, kahit walang nakakakita, mabait yan, mabuting tao yan, may integridad yan. Ang ating pananalangin, ang ating pagkakawang gawa, at ang pag-aayuno, yung threefold expressions of piety, ay hindi panlabas na pagtatanghal, kundi tapat na pakikipagtagpo sa Diyos. Yun. And they should never be performed to be seen and subsequently uploaded. Ang kabanalan is not for show and fanfare. Not about looking pious.
It is about relationship with God at saka sa ating kapwa. Kaya nga, yun, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa mabuting gawa. Hindi para tayo ay magpahanga. Work for a cause, not for applause. Kapag tayo ay nagbibigay ng tulong, wag nating ipagpangalandakan ito. Ang pinakamahalagang nakakakita sa ating kabutihan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Mas totoo at malalim ang pagmamahal, ang paggawa na mabuti, at pagbibigay na tahimik. A pretentious, showy life is an empty life. Sa pagdadasal, pinakamagandang panalangin ay yung nagmula sa pusong mapagpakumbaba. Sa pag-aayuno at pagsasakripisyo, ang tunay na sakripisyo ay isang lihim na handog ng pag-ibig sa Diyos. Genuine people, they don't brag. Those who brag do not have. Nobody loves a bragger. At ang mga taong fake people, they show off all the times. And those who show off do not shine. Showing off is the false idea of glory. Kaya napakagandang paalaala sa atin ni Jesus na may mga kabutihang mas magandang ginagawa kapag nananatiling walang nakakakita, lihim. Confidence is silent. Insecurities are loud. Kaya nga, the greatest deeds are often done in the smallest moments, witnessed by God alone. Yan ang pinakadakilang gawa. Kadalasan ginagawa sa maliliit na sandali na Diyos lamang ang saksi. Kaya, ito yung malalaki sa paningin ng Diyos. Kaya ang tanong para sa atin ay, kanino ba natin hinahanap ang gantimpala? Sa papuri ng tao o sa pag-ibig ng Diyos? Kapag ang ating kabutihan na ginagawa ay ating iniaasa ng papuri at pagpapasalamat at paghanga mula sa kapwa, nauubos ang biyaya na kaugnay nito, nawawala ang pagpapala. Kaya naway maging katulad tayo ni Jesus na gumawa ng kabutihan, hindi upang siya ay purihin, kundi upang ipakita ang pag-ibig ng Ama. Matutunan nating manalangin ng taimtim, magbigay ng may kababaang loob at masaya, God loves a cheerful giver, at magsakripisyo na may galak. Live life to express, not to impress. Make more moves and less announcements. Sapagkat ang Panginoon na may pangako at ang iyong Ama na nakakakita ng lihim ang siyang gaganti sa iyo. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sa mga buti na humigit sa uhay, natipong mga trigo sa tinapay magwawakas, pinagpagura ng lipak ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang iniaalay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga bagi ng kinumpol na ubas, tinaning mga bunga, ang katas ay naging alam, pinagpagura ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami nawa ay gawin mong o kami ginawa mo may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinutulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakantili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Pupugay sa iyong Amo naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kay isa ng mga apostol, Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Magpakailan
Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatean tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin lahat ng kapayapaan. Ng Diyos na naalis ng mga pasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tao inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. sumindak sa dilim, buong kalangitan, nagsayat, naghingi, tumislap, umindak, ang mga bituin, nalikha ang lahat, ang mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, Ang ating pong second Ay, collections ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magmamahalin sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal.
at sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsayat ng lingid, umislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi magmamali. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Okay, ngayong araw na ito, June 17, bumabati tayo sa mga nagbe-birthday at sila'y ating ipinagdasal. Happy birthday sa inyo, Maria Paula Mampusti Mendoza. Yan, happy birthday, Maria Paula. At birthday rin ngayon ni si Rowen Jesus Hernandez. Kung tawagin namin dito ay si Owen. Owen, happy birthday. Si Owen ay siyang namamahala sa social action ng parokya. Napakabait, napakasipag. Laging narito sa ating parokya para tumulong, walang kabayaran, walang kapalit. Kaya happy birthday, Rowen, at salamat sa iyong paglilingkod sa simbahan. Sana'y pagpalain ka lalo ng Diyos. And then, salamat po sa palagi ang nagpapamisa sa mga Facebook Star Centers at sa mga sumusubaybay sa misa dito sa Santa Rita. Kayo naway lalo pang alagaan ng Diyos, pati ang inyong pamilya. Kaisa natin halimbawa, ngayong araw na ito ay sina Rachel Ayales, Ludi Makatangay, Ami at saka Teddy Paraon, mag-asawa, na nasa Canada ngayon, mga lingkod din natin nga sa simbahan. Si Jessie Disagon Lopez, Opel Gilbert Romano, Lisa Carandang Garcia, Desire Linalio Manalo, Tita Jet Campenya Mendoza, Jovito Furto, at saka si Ib Ilagan at marami pang iba. Salamat po, pagpalain kayo lagi ng Diyos. Tayo nasa panahon na nobinaryo kay St. John the Baptist. Magpamisa kayo para sa kanyang karangalan hanggang kanyang kapiestahan na ang piyesta niya ay June 24. Si Santa Rita ng Cassia ay deboto ni St. John the Baptist. And then, nagnonobena na rin po tayo. O bukas po ang simula.
Bukas ang simula ng nobinaryo sa Our Lady of Perpetual Help na 27 ang piyesta. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalainawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod sa at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Ay simula ng karunungan, ang kanyang kapuri ay manatiling magpakailanman. Mahanga ang poon ng Diyos ng kaluwalhatian, handog na kaligtasan sa ating ibinigay. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kanyang kapuri ay manatiling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pakikiisa sa misa, tayo nawa ay pagkalooban ng Diyos ng biyaya ayon sa ating pangangailangan. Ating ipagdasal at ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa at atin ding hilingin sa Diyos na pagpalain ang mga palagiang kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng kanilang pagsubaybay sa misa dito at Baya Online. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Awan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, awan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, awan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo kong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias
at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulong balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon, magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Ulitin po natin. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Poon ang papala mo'y iyong ilaan. Sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman. Ang pagkalinga mo sa mga hinirang. Nang nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan, upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala na kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig sila manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga pagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. At ang iyong amang hindi mo nakikita ay siyang lamang nakakaalam nito.
Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga kaisa natin sa pamamagitan ng online, magandang buhay po. Tayo naway laging alagaan at pagpalain ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, tinuturo sa atin ni Jesus ang tunay na kabanalan ay hindi ipinapakita upang humanga ang mga tao, kundi isinasabuhay upang magbigay lugod sa Diyos. At He warns us against ostentatious display of piety. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong mabubuting gawa sa harap ng mga tao upang kayo'y hangaan nila. Huwag magparabagang, huwag magmamagaling. Parang ganon. Napakadaling gumawa ng mabuti kapag may nakakakita, kapag may papuri, kapag may pagkilala, at kapag nasanay sa gayon ng paggawa ng mabuti, ay sila'y nagagalit kapag hindi napapansin ang kanilang ginagawa, kapag hindi pinupuri, kapag hindi pinasasalamatan, kapag ang tao ay sumasama ang loob sapagkat hindi pinasasalamatan ay merong mali. Merong mali. Ngunit ang tanong ni Jesus ay, kung wala nang palakpak sa atin, kung wala nang pumupuri, kung wala nang nagpapasalamat, gagawin pa rin ba natin na maging mabuti? Kaya kung hindi kondisyon yon, kahit walang nakakakita, gumawa ka ng mabuti. Kahit walang nagpapasalamat, kahit walang pumupuri, kahit walang nakaka-appreciate, nakaka-recognize ng iyong kabutihan, just be good. Continue to be good. Character is what you are when no one is watching. Kaya ang tunay na pagkatao ay nakikita, nahahayag. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, kahit walang nakakakita, mabait yan, mabuting tao yan, may integridad yan. Ang ating pananalangin, ang ating pagkakawang gawa, at ang pag-aayuno, yung threefold expressions of piety, ay hindi panlabas na pagtatanghal, kundi tapat na pakikipagtagpo sa Diyos. Yun. And they should never be performed to be seen and subsequently applauded. Ang kabanalan is not for show and fanfare. Not about looking pious. It is about relationship with God at saka sa ating kapwa. Kaya nga, yun, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa mabuting gawa. Hindi para tayo ay magpahanga. Work for a cause, not for applause. Kapag tayo ay nagbibigay ng tulong, wag nating ipagpangalandakan ito. Ang pinakamahalagang nakakakita sa ating kabutihan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Mas totoo at malalim ang pagmamahal, ang paggawa ng mabuti, at pagbibigay na tahimik. A pretentious, showy life is an empty life. Sa pagdadasal, pinakamagandang panalangin ay yung nagmula sa pusong mapagpakumbaba. Sa pag-aayuno at pagsasakripisyo, ang tunay na sakripisyo ay isang lihim na handog ng pag-ibig sa Diyos. Genuine people, they don't brag. Those who brag do not have. Nobody loves a bragger. At ang mga taong fake people, they show off all the times. And those who show off do not shine. Showing off is the false idea of glory. Kaya napakagandang paalaala sa atin ni Jesus na may mga kabutihang mas magandang ginagawa kapag nananatiling walang nakakakita, lihim. Confidence is silent. Insecurities are loud. Kaya nga the greatest deeds are often done in the smallest moments
witnessed by God alone. Yan ang pinakadakilang gawa. Kadalasan ginagawa sa maliliit na sandali na Diyos lamang ang saksi. Kaya, ito yung malalaki sa paningin ng Diyos. Kaya ang tanong para sa atin ay, kanino ba natin hinahanap ang gantimpala? Sa papuri ng tao o sa pag-ibig ng Diyos? Kapag ang ating kabutihan na ginagawa ay ating iniaasa ng papuri at pagpapasalamat at paghanga mula sa kapwa, nauubos ang biyaya na kaugnay nito, nawawala ang pagpapala. Kaya naway maging katulad tayo ni Jesus na gumawa ng kabutihan, hindi upang siya ay purihin, kundi upang ipakita ang pag-ibig ng Ama. Matutunan nating manalangin ng taimtim, magbigay ng may kababaang loob at masaya. God loves a cheerful giver. At magsakripisyo ng may galak. Live life to express, not to impress. Make more moves and less announcements. Sapagkat ang Panginoon na may pangako. At ang iyong Ama na nakakakita ng lihim, ang siyang gaganti sa iyo. Sa inyong pag-aalay, pagpalainawa kayo ng Diyos. Sa mga buti na umitig sa uhan, natipong mga trigo sa tinapay magwawakas, pinagpagura ng lipak ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang iniaalay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga bagi ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katas ay naging alam, pinagpagura ng lipak ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang iniaalay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami nawa ay gawin mong o kami ginawa mo may angking katauhan na dapat palakpakanin at pangalagaan, at iyong dinutulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakantili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may
kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Pumugay sa iyong Dinadakila ng lahat ang natabi. tumong anak Na siyang nagbulat sa buwan. sa Pinas ay nagpalakad at nakiraman sa lahat. Amo naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Pagkailan mo ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay Isa ng mga apostol, Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin yung lahat ng kapayapaan. Ng Diyos na naalis ng mga pasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Maawa ka sa Cordero ng Diyos na nagtaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tao inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sumindak sa dilim, buong kalangitan, nagsayat, nagdingin, tumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ang mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, Ang ating pong second Ay collection hatid ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magmamahali sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal. Piniloy mong sadyang matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsayat ng ningning, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi magmamali.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Okay, ngayong araw na ito, June 17, bumabati tayo sa mga nagbe-birthday at sila'y ating ipinagdasal. Happy birthday sa inyo, Maria Paula Mampusti Mendoza. Yan, happy birthday, Maria Paula. At birthday rin ngayon ni si Rowen Jesus Hernandez. Kung tawagin namin dito ay si Owen. Owen, happy birthday. Si Owen ay siyang namamahala sa social action ng parokya. Napakabait, napakasipag. Laging narito sa ating parokya para tumulong, walang kabayaran, walang kapalit. Kaya happy birthday, Rowen, at salamat sa iyong paglilingkod sa simbahan. Sana'y pagpalain ka lalo ng Diyos. And then, salamat po sa palagi ang nagpapamisa sa mga Facebook Star Centers at sa mga sumusubaybay sa misa dito sa Santa Rita. Kayo naway lalo pang alagaan ng Diyos, pati ang inyong pamilya. Kaisa natin halimbawa, ngayong araw na ito ay sina Rachel Eyales, Ludi Makatangay, Ami at saka Teddy Paraon, mag-asawa, na nasa Canada ngayon, mga lingkod din natin nga sa simbahan. Si Jessie Disagon Lopez, Open Gilbert Romano, Lisa Carandang Garcia, Desire Linalio Manalo, Tita Jet Campenya Mendoza, Jovito Furto, at saka si Ib Ilagan at marami pang iba. Salamat po, pagpalain kayo lagi ng Diyos. Tayo nasa panahon na nobinaryo kay St. John the Baptist, magpamisa kayo para sa kanyang karangalan hanggang kanyang kapiyastahan, na ang piyesta niya ay June 24. Si Santa Rita ng Cassia ay deboto ni St. John the Baptist. And then, nagnonobena na rin po tayo. O bukas po ang simula. Bukas ang simula ng nobinaryo sa Our Lady of Perpetual Help, na 27 ang piyesta. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalainawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod sa at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami
makasalanan, ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y 17 araw ng Hunyo, Miyerkules, sa 11 linggo sa karaniwang panahon. Kasama po nating magtataguyod ng misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa, pasasalamat nina Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family. Spouses Arthur and Shirley Ostia Faltado and family. VAJS and AHF 77 Trading. Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Mercedita Magnaya and family, Rosenda Makatangay, mga anak na sina Roseni, Rodeline, Relinda, Raquel, Robilita, mga manugang at mga apo. Members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City. Miss Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat na nagdiriwan ng kaarawan na sina Rowan Jesus G. Hernandez, Maria Paula Mampuste Mendoza. Misa, para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Engineers Efren, Edwin, Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Achila Garcia, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yeye Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casao, Sofia Arce, Josie Mercado, Carlos San Eugenio de Castro, Rodora Calangi, Antonio Rosalinda Dayanghirang, Antonio and Evelyn Ebreo, Dani Vaz Josephine Arguelles, Maylin Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Yunisa, Garubi and Linda Lagaya. 55 BHS 1969 Families and Friends 2026. Teresita Regudo, Aida Reyes, Sinantin Choi, Lydia Makatangay, Glessy Ilagan, BNHS All for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insular Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff, Joel Valenzuela de Castro and family, Amorcisma Contreras, Severina Heron, Pitz Cusi, Chit Reyes, Peter and Eda Marita Carandang, Juana Magtibay, Estelita Gonzalez, Lubihilda Untalan, Nick and Arlene Plata, Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees and CS Vega, Mrs. Rita A. Galvez and family, Janeline G. De Castro, Chris Jendix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Marlene Galleta, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay and Jen Rose and Melbel Los Bañez, Ronald Evangelista Cruzat, Mr. and Mrs. Mario and Meng Peradilla and family, Jojo Rivera, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus
and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple-Au and family. Misa para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Eping Tanaw, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Ninita Beron, Adelson Salvador D. Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga, titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Ruhina Gina Ongsiaco Reyes Mandanas, Christopher Andal Borbon, Antonio Beron Balmes, Pablito de Torres, Jerome M. Uy, Serafin Llaga, Emilita, Demetria Bilen, Sebastiana, Lilia Jose, Virginia Llaga, Cornelio M. Generoso, Mimi Magtibay. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, butihing tagapagbantay ng manunubos, at kabiyak ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo, buong pusong inihabili ng Ama ang kanyang nag-iisang anak. Sa iyo, si Maria ay buong nagtiwala, katulad mong tao. Si Kristo ay naging taong totoo. O pinagpalang San Jose, sa amin man ay maging ama ka namin at gabay sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tatag. Ipagsanggalang mo kami laban sa lahat ng kasamaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.